Good day everyone, this is Engineer Jom Digia. So in this video tutorial, I will show you how to solve a past board exam problem under the subject statics of rigid bodies, specifically equilibrium of concurrent force system. So the problem is, the cable and boom shown below support a load of 600-pound force. Determine the tensile force T and the compressive force C in the boom. So meron tayo ditong diagram, no, or yung system natin nasa baba, naka-drawing naman. So yung cable natin, guys, ito yun, yung parang nagdudugtong, no, mula dito hanggang dito sa point na to. So ito yung ating cable, which is your cable. Yung boom naman natin dyan is ito, no? This is our boom. So ang hinihingi sa atin, tensile or tensile force T. Yung tensile, guys, is yung pahila, no, na force. Saan mag-occur yun? So since meron tayong weight dito na 600-pound force, so ang tendency ito ay bababa, no? Itong mismong itong part na to ay bababa. So para mapigilan yung pagbaba, no, kailangan may pahila kang puwersa. So saan mag-occur yun? Dito yun, guys, no? Dito yung force T na yun, yung tensile force T. And then yung compressive force, mag-occur siya doon sa boom. Okay, sabi naman din sa problem, determine the compressive force C in the boom. So ito yung boom mo, so therefore yung compressive force mo is pa-compress dito siya sa point na to, pa-compress. So yan yung force C mo. Okay, so let us solve for this kind of problem. So for our solution, so ginawan ko na ng FBD, no, simple FBD, free body diagram, itong ating system. So kung makita nyo, meron tayong tensile or tensile force T. Ito yon, no? Meron tayong compressive force. So concurrent na matatawag kasi iisa yung point na paglalapagan ng ating mga puwersa. So nakita nyo, itong point na to, label ko na lang ng kulay pula, no, para kita ninyo. So itong kulay pula na to, dito nagmi-meet o magmi-meet yung ating mga force. Yung hangganan nung iyong o yung dulo, yung patutunguhan ng compressive force mo is etong kulay pula na to. Tapos yung pinanggalingan nung ating tensile force T, pati nung ating weight na 600 pounds is etong point din na to. So matatawag natin siyang concurrent kasi iisa yung kanilang pinatunguhan at pinagmulan. Okay? So let's continue solving this kind of problem. So unang ginagawa is balikan natin na yung tanong, determine the tensile force T and compressive force C. Una mong gawin is kuhanin mo, no, yung ating summation. So dito natin lagay yung solution sa gilid. So summation ng forces mo along X. So since ang topic nga natin, guys, is all about equilibrium, so itong ating summation ng forces along X is dapat naka-equate sa 0. So we are maintaining equilibrium. Summation of forces horizontally is equal to 0. So check mo. So yung compressive force mo na C is meron siyang angle na 45 degrees from the horizontal. So yan ay force C o compressive force C cosine 45 degrees. So positive kasi, papunta siya sa positive x-axis mo. So kung titingnan mo, meron kang kabaliktaran na puwersa niya, yung papunta ng negative x-axis, which is itong force T. So therefore yan ay magiging negative. Negative T cosine 30. So yung angle niya from the horizontal, so equal to 0. So therefore force C cosine 45 degree is equals to force T cosine 30 degrees. So yun yung para magiging magiging comparison mo dun sa dalawa. And then kuhanin mo na agad yung value ng force C. So ilipat mo sa kabila yung cosine 45. So force T cosine 30 degrees divided by cosine of 45 degrees. So isolve mo lang naman. So i-divide mo lang yung cosine 30 sa cosine 45. So lalabas is 1.2247
So, yung force C mo ay equal siya sa 1.2247 ng force T. So, magagamit mo yan later on, no? As we continue to solve. So, next natin gagawin is kunin mo naman yung forces along Y. So, dito na lang, dugtong ko na lang dito. So, summation pala, sorry. Summation of forces along Y. Equal to 0 din siya kasi equilibrium tayo. Okay? So, kung titingnan ninyo sa ating ginawang FBD, lagay ko na nga lang ng label. This is your FBD. So, force T sin 30. Kasi ginawa mo ng cosine kanina yung sa along x niya, di ba? So, T sin 30, okay, degrees, plus, so yung force C mo, compressive force mo, pataas, so positive, C sin 45 degrees. So, minus 600 pound force. Kasi pababa yung 600 pound force mo. Equate mo sa 0 kasi equilibrium ka. And then, next mong gagawin is ilabas mo yung 600 sa kabila. So, ang tendency, so T sin 30 degrees plus yung C kanina na 1.22470 ilagay mo na dito. So 1.22470 sin 45. So ilabas mo lang si 600 pound force sa kabila. Okay, bakit ginawang 1.22470 na siya? Kasi para mabilis na ma-solve natin yung hinihingi na force T dito. Okay? So, as we solve, no, i-cycle lang naman natin yan. So, bago kayo mag-solve, i-reset nyo muna yung calculator ninyo. So, T sin 30, so, plus 1.2247 T sin 45. So, sin 45. So, alpha calculate papuntang 600. And then, shift solve natin. So, antayin lang natin lumabas yung sagot sa calcu. So, ang lalabas natin dyan is, yung T natin ay 439.24 pound force. So, therefore, meron ka ng sagot para sa tensile force mo. So, yun yung force T na 439.24 pound force. So, this is your force T. Ang required mo na lang na isa pa na wala is yung force C. So, dito mo na siya kunin ngayon. Okay, so tuloy natin dito. So, as we solve for this, for our compressive force C, so it's just 1.2247 multiplied by the tensile force. So, 439.24. So, yan ay pound force. So, 1.2247 times 439.24. Yan, ang makuha natin ay 537.94. 537.94 unit is pound force. So, meron na tayong final answers. Yung ating tensile force T and yung ating compressive force C. So, ganun lang kabilis, no? At kadali mag-solve ng problem na yan. So, you need to draw the FBD diagram or free body diagram first before doing solving para mas makita mo na maayos yung mga forces na nag-occur. Again, concurrent force system ito. We just first solve for the vertical and horizontal components of the force, and then kung ano yung makita natin na pwedeng maging part ng solution na mas makakatulong ng mahigit o maigi is gamitin natin, kagaya nung ginawa natin dito, no? Kinuha muna natin yung comparison ng C sa T, and then we substitute it for our summation ng ating vertical forces para makuha natin yung T, and then we just go back to the comparison we have used a while ago, we have obtained a while ago para makuha natin yung compressive force C. Okay? So naman natutunan nyo kung paano isolve ang problem na to. So naman nakatulong sa inyong review for the board exam. So this is Engineer Jom Digia. Maraming salamat sa panonood and God bless.